May paraan ba para ma-estimate natin kung engaging ang content kahit hindi pa uploaded? Ito ka-useful ay pwede mong gawin para matulungan mo ang sarili mo sa mga susunod mong content. Ito ay base sa aking karanasan at aking natutunan. Pero tandaan mo na hindi 100% sigurado ang lahat ng resulta dito sa platform dahil si algorithm ay nakabase sa actual audience behavior. Pero maaaring ginagawa din ito ng mga kilalang content creators bago mag-post. Ito ang pre-upload engagement test na pwede mong gawin bago ka mag-upload. Una, ang hook test. Tanungin mo ang sarili mo, mapapahinto ba ako kung makikita ko ito sa feed ko? May curiosity ba? Emotion? May benefit ba agad? Sa palagay mo ba, may gustong malaman ang viewers? Kung boring ang simula, posibilidad na maging mahina ang engagement. Payo ko lang kay Spool, huwag kang umasa sa palitan ng engagement dahil algorithm pa rin ang makakadetect kung dapat i-push ang content sa mas maraming audience o hindi. Tulungan mo ang content mo na siya mismo ang makakuha ng atensyon ng mga manonood. Napapansin mo ba sa mga tutorial na lagi nating naririnig na kailangan natin ng hook, lalo na sa first 3 seconds? Para magawa mo ang hook, dapat makabuo ka ng curiosity. Magkaroon ng benefit ang manonood at emotion. Sunod, value test. May silbi ba ang content? Check mo kung malinaw. May matututunan ba ang audience? May mapipil ba sila? Masyasyak ba sila? Makaka-relate ba? O mai-inspire? Sa madaling salita, may mapapala ba ang viewers mo? Kung ako ang viewer at ramdam ko agad na wala akong mapapala, sad to say, hindi engaging. Dito, maraming creator ang hindi nila napapagtuunan ng pansin. Real talk. Pakiramdam natin, talagang mahirap gawin. Pero kung paulit-ulit mo susubukan gawin, magagawa at magagawa mo kung hindi ka susuko. Pangatlo natin dapat mapag-isipan, itong retention prediction. Hindi perpekto, pero malaking bagay kapag lagi natin itong gagawin. Tanungin mo sa sarili mo, may boring na part ba sa pagkagawa mo ng content? May dead air ba at paulit-ulit? Kapag feeling mo, i-skip mo rin at walang aabangan ang viewer, posibilidad na bagsak ang retention ng isang content. Kapag bagsak ang retention, bababa ang reach. Pang-apat, comment trigger. Dapat may dahilan para mag-comment ang viewer. Halimbawa, may tanong ka ba sa dulo? Maaari bang magkaroon ng debate o opinion sa comment section? No possible trigger? Mas posibilidad na mahina ang distribution ng content. Panlima, share test. Ito ang isa sa viral signal. Tanungin mo sarili mo, posibilidad kaya na kusang may mag-share nito? May maaari bang, oy, totoo factor to? May warning ba? Realization? O may secret reveal ba ang nagawa mong content? Kung sa palagay mo kahit ikaw hindi ka interesadong i-share, kahit ikaw na gumawa, hindi viral type. Pero 'di ba lagi nating naririnig na okay lang kahit hindi mag-viral. Pero 'di ba mas masaya sa pakiramdam na ang pinagpagudan mong content ay nag-viral. Magagawa mo 'yan sa paulit-ulit na pag-improve ang content mo bago ka mag-upload. Pang-anim, itong scroll stop visual test. Check mo ang thumbnail, first frame, caption, malinaw ba agad ang topic? May contrast ba? May emotion ba ang pagkagawa ng content? Hindi ba mukhang ordinaryo ang pagkagawa mo? Mahalaga na mapahinto mo ang viewer mo. Pampito, creator instinct test. Try mo i-rate mula 1 to 10 ang hook, value, emotion, shareability at higit sa lahat, curiosity. Kapag sa palagay mo may napakababa sa rate mo, gawin mo ulit ang best mo para ayusin o i-edit bago mo i-upload. Tandaan mo, reality ng algorithm kahit pasado lahat, minsan hindi pa rin viral dahil ng timing, audience mood, competition sa feed at distribution test ni Facebook. Pero ang mataas na score sa checklist ay resulta ng mataas ang chance maging engaging. Tandaan mo kayo, Spool, na ang lahat ng sinabi ko ay para matulungan mo ang sarili mo para mas mag-improve sa paggawa ng content. Hindi natin masasabi ang panahon kung kailan ka biglang mapapansin ng algorithm. Pero mahalaga na hindi ka nanghuhula. Tandaan mo na mahalaga pa rin na may natututunan kang strategy. Hindi mo man magawa agad lahat ng ito, kung patuloy mo tinutulungan matuto ang sarili mo, mas posibilidad na may makita kang magandang resulta.